So maayong buntag natong tanan. Happy New Year. 2025 finally naa na gyud. So sa 2024 daghan mga panalangin ikuan ang Ginoo nato. Daghan siyang giad sa atong kinabuhi. Sa ako mismo daghan og naad sa akong kinabuhi mga tangible nga mga blessings. Napun-an mig sakyanan 2024. Unya napun-an mig baby 2024. No, nakakuha mi og usa duha tulo upat ka kondo 2024 do sige pa nagbayad pero nasugdan siya 2024. Unya naka-open mi og another company CookSafe 2024. So daghan kayong blessing sa 2024. So looking forward sa 2025, dapat ang atong expectation dili mo ubos kaysa unsay nahitabo sa 2024. Do you agree with that? So dapat dili ta pakunhod kay ang prinsipyo sa Ginoo magud is ascending, dili descending. No, progress gyud mga kaigsunan. So a little insight, year-end insights para sa 2025. So as we usher in the new year, it's a wonderful time to reflect on the past and look forward to the future with hope and faith. Here are some biblical insights nga mga verses, mga kaigsunan nga mutabang nato sa pag-usher nato padung dito sa 2025. So naay lima ka points atong isgutan karon very shortly. Number 1, new beginnings. You need to set your heart for the new beginnings. Dili dapat ka maglumlum kung unsa nay nahitabo sa 2024. You need to set a new beginning. Kay kung mo set gug ka og bag-o nga sugod, mura pod ang imong unahuna mapresko pod siya. Ang imong excitement mabuhi na sad siya. No, kaysa imo lang ipadayon to ang 2024 ato lang ni ipadayon. Set a new beginning. Put an end to 2024 and then set a new goal, set a new beginning in 2025. So God is all about fresh starts and new beginnings. He can turn any situation around. So kung panalitan, I am victorious in 2024. So pwede ka magplatuwing. Kay victorious naman ka sa 2024, pwede madani mo ang imong victory sa 2024 ngadto sa 2025. So you will not do anything else in 2025 kay victorious naman ka sa 2024. So dili na siya nindot. So dapat 2024, it's done. So let's start again. Fresh start, mga igsoon. Kay basin kung kuha na kay ka ba, complacent na ka sa 2024, dili biya ganahan ang Ginoo ana. Kaya ang atong faith ana usana nga mawa na siya makulatahan sa yawa ba. So magkaluya ta hinuon. So ang atong nahimong achievement sa 2024 imbis nga magamit na to as kanang investment, ma-invest na to sa 2025, ang mahitabo magkawala na hinuon siya. So ang kadaugan na to sa 2024 pwede mawa siya sa 2025. Mao ni gipasabot, God can turn it around kung unsa iyang gusto. So in Isaiah chapter 43, please open your Bible. Verse 18 to 19. 18 to 19. The Bible says, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Ayaw na itong hinumdumi. Di ba, kabantay mo mga igsoon, kanang mga wala gyud ni achieve sa ilang kinabuhi. Magsige lagisgot sa ilahang kadaugan sa una. No? Kung yung tag-business, grabe, ang income nako, naka-income ko og 200,000, kanun sa pa to? Last 3 years ago. Unya maorag po gidadani mo after 3 years. Human na to. Dapat lain na sad. So kung nakahit na ka og 300, dapat na naka 301, 302. Yun na ba?
dapat na improvement. So, ingon ang Bible diri, remember ye not the former things. Huma naman. Neither consider the things of old. Verse 19, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Tanawa, unsay mahimo sa Ginoo. Kumayong ka nga, lisod naman muhimo og kanang fresh start kay kanang lisod ba? Lisod. Ningon ang Ginoo, He can even make a river in the desert. Unsaon ko na nimo pag-imagine maghimog river sa desert? Di ba? So ayaw jud i-consider mga kaigsunan nga difficult. Ayaw tanawa ang situation nga murag impossible because with God nothing is impossible. So kung imo lang yun ibutang imong unahuna o kasing-kasing discipleship. Ablihan jud ka sa Ginoo because He can make a river in the desert. So kung para nimo imposible kayo like a desert ba ang kaning going to discipleship murag disyerto para nimo mga kaigsunan nga kung moadto ka ana mura ka og mamatay, mahubsan ka unya ma-dehydrate ka, no? Para nimo ba murag matupsan ka sa tanan nimong unsay naa nimo kung mag-discipleship ka kay murag biyaan nimo ang kanang unsay kanang panalangin kay moadto ka sa desierto. Usay una-ana man ang atong tan-aw sa discipleship. Di ba? Kay sige man ta og hatagod anagod, tabang ta, unya mo gasto ta. Unya kung imong tan-aw, wa ka nag-profit. Di ba? Kay lahi man ang profit nga ihatag sa Ginoo nato, blessing man. So, para nimo wa na nimo nakita, ang imo nakita disyerto gyud ng discipleship. Kay puros man ta habwa, wala man tay kuha. Oh, so karon imo na ng usbon, new beginning. God can make a river in the desert. Perting gwapuha ani. He can make a way in the wilderness. So kung para nimo murag waste of time maning discipleship kaning kuan sayang-sayang ta sa oras, He can make a way in the wilderness. So start a new beginning. Ayaw ka discourage kung unsa may imuhang nahitabo sa 2024, kung bati, forget it, bury it, start a new beginning. Diba? Kay pakalimtan na to sa Ginoo. Kung nindot magani, achievement nimo, grabe kayo, start a new beginning in 2025. Another round. Amen? To achieve, to win sa atong kinabuhi. Kay sa musugot sa dili, ang yawa po, nangandam na po siya sa 2025. So kung ang yawa nangandam sa 2025, unya ikaw, adyo kay pangandam, awa, na klaro ng pildi daan. Nasabtan na to? Klaro ng pildi. So, new beginnings. Number 2, hope and plans for the future. Dapat naakay plano. Unya, dapat mulaom ka mga kaigsunan. Hope, good. Naagay hope. Naay hope, naay plans para sa future. So God has a plan for each of us, filled with hope and a bright future. So kung hisgot tag hope and plans, do not make your own plan. You need to understand unsa may plano sa Ginoo para nimo. Kay ingani magud ni. Di ba kita wala man gud unta tay labot sa simbahan. So kwanta kanang tupang ligaw. Atut pas kanta kagahapon. Tupang ligaw. Wa tay kwan ba? Wala tay belongingness. Unya giluwas ta sa Ginoo. Unya gipili pa gyud ta sa Ginoo nga mahimong part sa iyang body, which is very special. Nindot na kayo na nga victory sa atong kinabuhi. Pero kana nga victory dili nato ma-experience, dili nato matilawan gyud kung dili nato lauman kung unsay plano sa nagbutang nato diri. Kung dili nato himuong plano ang iyang plano. So diara, gibutang na ka sa Ginoo sa simbahan na siya plano. Ganong giluwas man ta niya. Di ba? Para lang malangit ta.
Dili kay kung maura na plano sa Ginoo nga giluwas ta para malangit, gipatay na ta. Kay maura man na. Pero nganong wa pa man ta nga matay. So naay plano ang Ginoo. Diara ang problema. Naghimo magkag-imo kaugalingong plano. So wala na kay tinguha nga may bawaan ang plano sa Ginoo. Unya simple na kayong plano sa Ginoo, mamunga ka. Mo nay kanang end goal ba? So, mo nay gusto sa Ginoo, mamunga ka. So ang plano sa Ginoo padulong sa pagpamunga. O karon, naghimo kag imo plano padung asa? Padung mas pagpamuang. Dili mas pagpamunga, pagpamuang man. Mo na ang kinabuhi nagamuang-muang yun, di na matarong. Wala nakaabot sa panalangin. Unya ang yawa kamao basta na siya mo pagana nimo. Tunul-tunulan pug kaniya og madawat ba? Di ba no? And that is salary. Kaning salary lagi ato nam nang giubad-hubad no. Gikuha na magyud na, gi-declare na magyud na. Nga sala gyud na kay salary man. Unsay mo nadawat? Salary. Imong gidawat kay pinugnan manggod. Ang panalangin sa Ginoo walay pugong. Nag-awas-awas. O kabantay mo Luke 6:38 gisige na tog kanang recite, gaawas-awas, gidasok pa. O kanang mao ba nay mahitabo sa sweldo, idasok nag-awas-awas. Nag-asa-asa man, asa-asa ang sweldo. Nangawagtang man ang sweldo, di naman makitaan. So, kinanglan ato gyud kanang kat-unon, unsa may plano sa Ginoo para nako. Maunay akong lauman in the future. Kay ang future mao gyud atong padulngan, past is already done. Don't go back to the past. Let's forget about the past and move towards the future. So unsa may naa sa future? Kung imong sundon ang plano sa Ginoo, siguradong victory. Sigurado yun ang kadaugan. Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. Tanawa, ang nagplano, mga igsoon, para nato, tanawag unsay iyang gideclare diri. Sa Jeremiah 29:11, the Bible says, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Naanay giplano ang Ginoo. Unya, ang nagplano, sabtaha, ingon siya, kay baw ko nimo. So meaning, ang plano sa Ginoo, unique, individually mga kaigsunan. Na siya plano to each and every one of us. Because He knows our thoughts. He knows our heart. He knows what we need. Kung musunod ta sa iyang plano, ingon siya, tagaan ti ka og expected end. O di ba? O karon makasulti ba mo mga igsoon, ang akong expected end mauni. Kung wala ka nakasabot sa plano sa Ginoo. What is your expected end? Can you leave inheritance to your children? And to your children's children? You don't know. Pero kung musunod ta sa Ginoo, that is our expectation. Kay maumay nakasulat na din revealed will ko na sa Ginoo nga mahimo tang blessing sa atong mga anak o sa atong mga kaapuhan. Maka-leave gyud tag inheritance. Nakasulat man na, revealed will man na. Di man gani na siya kanang individual will, revealed na siya. Amen? So expected na. Nga mahimo gyud tang panalangin sa atong anak ug sa atong apo. O ma-imagine ninyo pila na unya kaapo unya maglinya. Unya kung panalitan wala ang imong apo di makita abo-abo man. Di ganahan ang atong apo kay abo-abo ra may makitaan. So dili nato tugutan nga lamuyon ta mga igsuon sa kanabitong plano nato aning kalibutan na. Kundili atong tugutan nga ang plano sa Ginoo maoy atong
katunan. Kay siya mo'y nakasabot nato. Even us, we do not know us. I cannot understand me. I don't know me. Diba? Kaya ang atong gusto, maglailahi. Mao na ang Ginoo, pag siya atong sundon, definite siya kung unsa iyang gusto sa atong kinabuhi. Number 3, trust in God's timing. Na ay timing ang Ginoo. Kita, wa man tay timing naman sa din ato. Kaya atong timing, way klaro kay timing naman nato ning kinabuhi. Pero ang timing sa Ginoo is perfect good. So patience is key. Siya Yahweh when waiting for God's promises to unfold in our lives. Now, tanawa nag-unsa kalisod ang Yahweh, mga igsoon, sa pagpaabot sa promises sa Ginoo. Mao na kay lisod magkaayo ng Yahweh ha, pastor. Mao na di ka kaabot sa promises. Because we are impatient. It's hard to wait. Kana inong kahuwat lang. Laaya, oy, maghuwat, oy. Amo na kapait, kay nga naman, maumanay key ang pasensya. Mao na siya key ang pasensya sa paghuwat. So, kinsa may naipasensya diri nga muhuwat para hinay-hinayan og abli sa Ginoo ang iyahang kabubuton diha nimo. Sa iyahang in His own time. Diba? Dili sa atong time. Kita mo, Lord, kanang, akong giampo Lord ani and I want it now. O tanawa, imo pang gidemand ang Ginoo ingon ana. Karon Lord, karon gyud ni nako gikinahanglan. Dapat mangutana ka Lord kanus aman kung imo ning itugot, let me know your perfect time. Ana ba? Surrender kita, submit tas Ginoo mga kaigsuonan. Ecclesiastes chapter 3 verse number 1. Klaro kayo diha. Nga naa dili ni nato kanang magbuot-buot ta kay gi-prepare na nadaan sa Ginoo. Ecclesiastes 3:1. Ingos Bible, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Naay panahon ang matag butang aning kalibutana. Apil na ang imong kinabuhi. Apil na unsay angay sa imong kinabuhi. To everything there is a season. Dili ni siya, to every food there is seasonings. Di ba tinuod man na kanang magluto ka? Na ay particular nga mga seasoning for that particular food. Dili pwede isagol-sagol nimo mga kaigsuonan. Ang putsero kaganina lamiaw eh. Pagkalamiaw yun, lupig ang layo ra kayo kung imong i-rate ba. Kung ang kaning kuan, kung ang hukad nakakuha siya og 6 points. Sobra sa 10 ang katimtim. Pagkalamia naman lang lagi. Putsero. Oh, unya ang lami nga kanang putserohonon nga karne tuas landers. Lami uy. Kanang baka nga naibukog bitaw ana. Lami. Oh. Pero dili nimo basta-basta butangan din nimo tangkong ng putsero. Lain ay gawas ana. Di ba? Butangan din nimo daghang kamatis. Dili na putsero. So na ay mga sangkap ba? Nga para putsero iyang gawas. So na ay mais, na ay kanang dabong, na ay kanang repulyo, pichay. Pichay. Ana, unya, siyempre na ay putsirohonon nga karne. Lain man ang putsirohonon nga karne, God. Di ba? Kung sa patuloy ipambutang dito nga mga rikado, ang gawas putsero gyud siya. Di ba no? So nga sad sa atong kinabuhi, na ay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. So kung ang usa sa pinaka kanang gusto sa Ginoo mahimo tang kanang disciple. Mo gyud desire sa Ginoo nato.
So unsa may mga ingredients nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi in order nga mahimo tang discipler. Mahimo tang disciple sa Ginoo. Mao nay atong ibutang. Na unsa man gusto ka ma-disciple, ang ingredients diha lahi. Tinula ang gawas nimo, sinigang, no? Inanunan. Hindi ka kasabot mga kaigsunan. So dapat naay sakto nga mga rikado sa kinabuhi ba. So kinsa may nakaibaw ana? God. Ingon siya diri, to everything there is a season. Ayo pataka og butang diha sa imong panahon sa dili mao nga tumong. Kay naagyo na insakto nga lugar, na panahon, and a time to every purpose under the heaven. So sa may purpose sa imuhang sa pagkakristohano nimo. Did you use your time for that purpose? Mo na nga dili ta kakita og victory kay wala man nato nabutang gyud ang insakto. Di ba no? So saligi ang timing sa Ginoo. Number 4, faith over fear. Kisa may nagproblema og fear diha. So when facing uncertainties, faith can overcome any fear. So uncertain ka, murag nakuyawan ka, murag mulampos baka ni. Mo nay kanang fear nimo diha, mo nay reason nganong di ka lampos. So kanang imong fear, bunali nagpagtuo. No, bunalig pagtuo. Faith over fear. It's a choice. If you choose fear, ang faith nimo mawagtang. But if you choose faith, ang imong fear mawagtang mga igsoon. In Joshua chapter 1, klaro kayo no? Verse number 9. Joshua 1:9. Piting klaruha ani. Gibadlong yun sa Ginoo yun. Diba, giingnan man kanako sa verse 8. Diba? Giingnan na kanako sa verse 7, sa verse 8. Tiwasan na to sa verse 9. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, Joshua 1:9. Ingon sa Bible, have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Nga nung nagmahadlokon, magkagipuy-an ka naman sa balaang espiritu. O gisulti ni kan Joshua, wala pa indwelling of the Holy Spirit. Pero ga-promise na ang Ginoo nga, kuyugan ti ka Joshua, labaw na karon. Naningon ang Ginoo, I will never leave thee nor forsake thee. So nga nung magmahadlokon man ta, mga hadlukan kay mga Kristohanon karon, hadlok mga lagad, hadlok mo uli sa tithes kay basig mahutdan, hadlok mo hatag sa first fruit kay basig mahutdan, hadlok mo soul winning kay basig dili makatiwas ang tudlo. Daghan kay tag fear. Di ba? Hadlok ka mo invest kay basig dili mo lambo. Ingon na ba? Sultian ta mo mga kaigsunan kung ako pa lang napasturan ko o kanabitang sama sa pag-guide na to diri, malipay jud ko mga igsoon. Nga naman, di na ako magproblema, sige, guna-una. Kaya nga naman, naa si pastor nag-guide. Di ba? Padung sa kadaugan. So nindot ka ayaw mga kaigsunan, ayaw kahadlok. Kay ubananta si Ginoo. He is with us, whithersoever thou goest. Rest assured. Katapusan, 5, renewed strength. Ang strength na to, nagay panahon nga mo-out. But it doesn't mean wa gipasagdan na kas Ginoo. You just need to renew it. I-renew lang. So God renews our strength and gives us the power to face challenges. Kani mga challenges, mamani usahay makapakapoy na to. Grabe mga challenges. Usa may mga challenges ni News 2024. Nga murag makaingon ka ba? Malampos ba kanina ako, no? Murag kang nisubay og tulay bitaw nga kanang hanging bridge. Unya, kanang gabok na kaayo ang mga kabli ba? Unya, pangag-pangag pagyod ang kanang kahoy nga, kinala pa dyan ka mo layat-layat ba?
Nya mura ba jug mabali iniglayat nimo? Unya mo swing pagunagod mo swing. Di ba? Kasuway mi nga lig-on gani kayo to. Di ka basta-basta dagan kay muana man. Mura man kag ilabay. So kinahanglan ka mangupot ana ya i-timing nimo imong steps. So dili basta-basta mga kaigsunan. So pag ingon ana ang agyan nato sa kinabuhi, agoy kinahanglan jud kag strength sa Ginoo. Di ba? Life kanang challenges sa kinabuhi, kinahanglan gyud ta og strength. So Isaiah 40:31. The Bible says, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Sa challenges sa kinabuhi, ayaw tuguti nga makapahunong na siya nimo. Because mupadayon lang yung ka, ingon sa Bible diri, di ka, ingon diri klaro kayo, he shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. So in the midst of challenges, unya kanabitong bugat na kayo ang challenge, you choose to stop and hide. Unsa may tabo? Nakabantay mo amot kung nakabantay mo ani lagi mga tao nga pag mamproblema siya mo adto sa habol magbukot. Unsa may tabo diha ilawom sa habol? Sa di paluwas adto din sa tindahan. Ayo, tatawag tanduay. Lain man ng kuan, lain man ng solusyon sa problema. Nanawag maglain. So dili siya makarenew sa strength. Usahay ka nang atubang na tagi, kapoy na ta, unya ka nang daghan na kayong problema, adto hinunta dito sa makapaluyag samot. Ang Ginoo mo renew sa imong strength. So kung moduol ka sa Ginoo, ang iyang buhaton nimo, paabot lang sa Ginoo, ang iyang giingon diri, He will renew your strength. Then you will become like an eagle. Unsa may prinsipyo sa eagle? Problema diri, ang eagle to sa ibabaw. Wala siya nagpailawom sa problema. Grabe kayong unos, bagyo, mga kaigsunan, ang eagle mo adto na sa ibabaw. So kung unsa kadugaya ang hangin diha nga kusog kayo, kaya sa eagle magpabilin ibabaw sa bagyo. Dili siya mo down. Kaybaw man siya, kaybaw siya nga enough ang strength. So ang Ginoo inganaon ta niya, like an eagle mga kaigsunan nga mo soar high above than the problem. So tagaan ta sa Ginoong strength ana ang atong wings like eagles. Mao na nga bisag na ay mga problema, makapadayon tagdagan, makapadayon taglakaw nga dili ta kapuyan. Panalangin ba na? Go to the Lord. Mao na nga para dili nimo makuan, dili nimo matugutan imong kaugalingon nga malayo ka sa strength. Diri oh. Diri atong kusog. Unya ma-feel man na nimo kay the more ka nga magsigi og sunod bitaw sa Bible, the more nga inigabli nimo, dali ra kaayo. So the longer nga magsigi kag sunod sa Bible, the quicker ang imong understanding sa pulong sa Ginoo. Mo na nakanindot. Ang imong reliance ba naa na sa pulong sa Ginoo. So ang Ginoo sad dali ra siya mo open og understanding para nimo in order for you to kanabitong to know what to do. Mo na kung kita, ang Ginoo mo'y atong gisaligan, i-renew ra guna niya atong strength. Kisa good tayo may problema ba? Di ba? Kung inyong giatubang nga mga balayronon kada buwan naadiha ang amo lapas na sa kisami. Di ba? Unya kinsa may mas naong og problemado ani. Ayo na sa 2025 ato na nagkataw-an ang problema, ato na ilabay sa Ginoo mga kaigsunan, and let's continue to follow the Lord. I-strengthen ta niya, dili lang kay ang atong tuhod i-strengthen sa Ginoo, apil na atong wallet. Amen?
O siyempre, pag mo dako imong wallet, psychological, dako kayo. Diha man magsugod. Kay kung dili kaya imaginon sa imong utok, neither kaya sa realidad. Amen? So how much is the capacity of your psychological wallet? How many millions? Million? Nakabot na bag millions? O 1,000 lang yapon? Tanaw, paminawar ko ninyo kanang tala, kanang sa na, Juan, 100. Tanaw, makakahiram ka ng 20,000 para nila dagko na kay 20,000. 20,000 nga saom lang. 20,000 imong hulman saom lang nimo. Pirti na magmaya ng kwartaha. So kumpara nimo ang 20,000 dako kaayo. Pirti gamaya sa imong psychological wallet. Di ba? Gamay kayo na. Unsa man lang nimo ng 20,000 karong panahon na. Isuroy ra na nimo, hurot na na. I-shopping ra na nimo mga kaigsunan, hurot na na. Di ba? Unya, imagine ninyo, daghan kaayong mga Kristohanon, mao na isweldo kada buwan. Even lesser than that. Or just try to imagine. So, kapoy kayo na kinabuhi. Let's go to the Lord. He will strengthen us. Iyata ipasaka mga igsoon, sama sa usa ka eagle. So may these verses encourage you to step into the new year with faith, hope, and a renewed sense of purpose. Unsa may sense of purpose sa imong kinabuhi? Unsa may purpose sa imong kinabuhi? Mamunga lagi ta. Di ba? Mamunga ta. So dapat dili na to nakalimtan. So dapat to atapadung dito. So wishing you a blessed and prosperous year ahead. Being fruitful. Fruitful mga igsoon. Ayaw tapusa ang 2025 nga wala tay bunga mada sa simbahan. No? Kung wala kay nada sa 2024, don't allow nga ang 2025 wala gyapon. Are you listening? No. Kung magkugita mga kaigsunan, few good men. Kung magkugita, malay mo, milagruhan tas Ginoo 2025, so inig New Year sa 2025, lahi na sad nga lugar ato ang kuanan, di ba? A bigger place. Nga naman, because we have a bigger faith. So kung unsay gidakon sa atong pagtuo, sibuan na sa Ginoo mga igsoon. So can we let our faith be bigger this 2025? So mag-expect ta na may expected end. Gisaad ang Ginoo. So I hope na ato ning baunon mga igsoon sa 2025. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful evening, a morning na. And thank you Lord for allowing us to reach 2025 sa among kinabuhi Lord. And please guide us throughout the year nga naagi mga bunga madana mo sa imong tiilan Lord. Salamat kaayo sa higayon nga kami nagkapundok and hopefully sunod New Year na sad sa 2026 mas mulig-on mi, mas mudaghan mi nga magtukaw together because matud pa nimo Lord mas dako gyud value ang spirituhanon nga relationship kaysa biological nga relasyon. Salamat kay Lord nga imo ming bugkos sa imong gugma. Gitagaan man nimo og higayon nga mahimo mi nga alagad nimo Lord sa imong buluhaton. And thank you so much O God also for the food nga amo ang gi-prepare today. May you use the food Lord to nourish our body. And thank you so much also Lord nga naka-celebrate sa me sa birthday sa akong anak. Akong bugtong lalaki nga sumusunod Lord sa buluhaton. Salamat kaayo sa imong paghatag niya og another year. And for your glory we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Happy New Year. Pagkanin